Paano mag-handle ng stress? Magandang araw mga kanego. Ako po si Lorenzo Binay Manalo. Isa po akong dating barbero at ngayon ay isa ng negosyante. Sa video na to, alamin natin kung bakit nai-stress ang mga tao at kung papaano i-handle ito. Kaya kung gusto mong malaman, kailangan panoorin mo ang video ko na to hanggang dulo. Kaya tara, simulan na natin. Paano mag-handle ng stress? Hindi stress ang tunay na kalaban. Kung hindi, kung paano tayo mag-react dito. Ako mismo bilang negosyante at dating barbero, ilang beses na akong nalubog sa stress. Minsan, dahil sa utang ng iba na hindi nabayaran. Minsan dahil sa negosyo na halos magsara. At minsan dahil sa mga taong hindi marunong gumanti sa kabutihan na ginawa mo. Pero natutunan ko, hindi natin kayang alisin ang stress sa buhay. Pero kaya nating turuan ang ating sarili kung papaano ito hawakan. Ang una ay kilalanin natin ang pinagmumulan. Noong nagsisimula pa ako sa barbershop, hindi araw-araw malakas ang kita. Kaya naman, yun ang pinag-umpisan o pinagmumula ng stress ko. Iniisip ko at nag-aalala ko paano kung hindi ako makabayad ng renta at mga bayarin. Pero nung tumagal na at nasanay ako, natutunan ko na ang stress ay parang sugat. Kailangan mong alamin kung saan galing para magamot. Kung hindi mo haharapin, lalo lang itong lalala. Hindi mo matatalo ang kalaban kung hindi mo ito kilala. Ayusin ang iyong isipan. Nung nasa restaurant business naman ako, may mga araw na kahit anong effort, matumal pa rin ang benta. Nakaka-stress. Pero imbis na malunod tayo sa problema, sinanay ko ang isip ko, magpahinga, magdasal at magpasalamat. Oo, mahirap, pero kung puro ka reklamo, lalo ka lang lulubog. Kapag gratitude ang pinili mo, mas magiging malinaw ang isip mo kung ano ang susunod mong gagawin. Kung hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, baguhin mo na lang ang pananaw mo. At yon ang ginawa ko. Alagaan ang katawan. Ang stress ay mas mabigat kung pagod ang katawan. May mga gabi dati na halos wala akong tulog kakaisip kung paano ko babayaran ang mga empleyado ko. Pati na rin ang mga bilis na dumadating sa akin. Pero nung na-realize ko na kung ubos ako, ubos din ang negosyo ko, pati ang pamilya ko. Kaya kahit papaano, pinatibay ko na lang ang katawan ko, nag-ehersisyo, tamang kain, sapat na tulog. Yan ang magandang panangga sa stress. Hindi ka makakapag-isip ng malinaw kung masyado kong pagod ang katawan mo. Huwag mong pasanin mag-isa. May mga panahon dati na ako lang ang nagdadala ng lahat. Pamilya, negosyo, problema.
Dumating ako sa punto na halos sumabog na ako. Pero nung natuto kong magsalita at magkwento sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, gumaan ang kalooban ko. Ang bigat, kahit hindi mawala, nababawasan kapag may nakikinig. Ang bigat ay gumagaan kapag may kasama kang bubuhat nito. Gumawa rin ng outlet. Sa barbershop, napansin ko may mga customer hindi lang nagpapagupit. Naglalabas din sila ng sama ng loob. Ako mismo ginawa ko rin yon. Sinimulan ko, minsan ginagawa kong kwento, kagaya ngayon, ginagawa ko pang vlog ito. Kasi kung hindi mo ilalabas, sasabog yan sa loob mo. Kaya ilabas mo sa tamang paraan. Bitawan mo ang mga sitwasyon na hindi mo kontrolado. Naalala ko yung mga tao na nangutang pero hindi nagbayad. Ang tagal kong kinarga yung stress. Yung stress na stress ako hanggang sa narealize ko na hindi ko hawak ang ugali nila. Ang hawak ko lang ay kung papaano ko sila tatatuhin at kung papaano ko patuloy na iingatan ang sarili ko. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iba, kontrolin mo na lang ang sarili mo. Kaya mga kanego, ang stress ay hindi palatandaan na mahina ka. Palatandaan ito na may pinagdadaanan ka. May pagkakataon ka pang lumakas. Ako mismo, ilang beses na akong sinubok ng stress. Hindi ako nadurog, kundi lalo pang tumibay. At sa huli, tandaan natin na ang tunay na malakas ay hindi yung walang problema, kung hindi yung marunong humarap sa bagyo ng may kapayapaan ng puso. Stress will test you, pero nasa iyong desisyon kung ito ang dudurog sa iyo o magpapatibay sa iyo. Maraming salamat sa pagtapos mo ng video ko na to at kung nagustuhan mo, paki-like and share mo naman ito. Hanggang sa muli, ako si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego at ang gusto ko ay sama-sama tayong umasenso. And God bless you po sa inyong lahat.